tanong lang. Naabot na niya ang rurok ng tagumpay. First come, first serve, ha? Nakilala nung dekada 70s hanggang 80s. Naging screenwriter at direktor nina Eddie Garcia, Chiquito, Gina Pareño, Nora Honor, at marami pang batikang mga artista. Walang yaka, no? Ikaw ang chismoso, ha? Eto na siya ngayon, si Direk Nestor Arsenal. Andito po siya ngayon, mga kapatid, si Direk Nestor Arsenal. Direk, si Sharon po. Ba't po naiiyak kayo, Direk? Bakit po? Nagtuwa ko sa inyo. Tutuwa po kayo. Ano po, Direk? Masaya rin po ako nakakilala po tayo. Maraming salamat. Direk, mula sa tuktok, sumadsad po kayo, ika nga, sa napakalalaking pagsubok, Direk. At ngayon po ang isa pang pagkakataon para mabawi ninyong inyong buhay. Ano po ang hiling ninyo, Direk, para sa pangalawang pagkakataon? Meron po ba kayong hinihiling sa Diyos na ibigay sa inyo? Meron po yung sana bigyan ulit. Bigyan ulit ako ng pagkakataon na mag-direct kayo. Sana bigyan kayong pagkakataon ma-direct ako. Ano po ang pelikulang gusto nyong gawin natin? Drama po? Drama. Drama. Direk, sige, utusan niyo po ako ngayon. Direct niyo po ako ng konti ngayon. Bigyan niyo ako ng linyang aarte, Direk. Sige po, Direk, utusan niyo po ako, artista niyo ako. Ba't ganito ang pictures ko? Ba't ganito? Ganyan ginawa ba ito? Bakit ganito ang litrato ko? Ang litratong nandito. Anong gusto niyo, Direk? Malungkot o galit? Galit. Action. Sino naglagay ng litratong to dito? Bakit nandito ito? Bakit ganito ang itsura nito? Cut. Naalala ni Direk sabihin, cut. Direk. Alam niyo po, ang nakakita kay Direk ay ang Rescue 5. Mula po sa tuktok ng tagumpay, naubos nga po lahat ng inyong mga naipon, Direk. At dumating ang panahon na nakatira kayo sa mga hotel, hindi nyo na napupuntahan ng pamilya nyo. So parang sumama po ang loob ng inyong mga anak sa inyo, Direk. Tapos naging palaboy po kayo hanggang sa kung saan-saan na lang po kayo nakakatulog, ano po. Tapos hanggang sa isang gabi po na aksidente kayo. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari dyan? Nabangga. Nabangga po ng ano po? Kotse. Ng kotse. Pinagamot po ba kayo? Hindi pa. Tumakbo po yung kotse. Ipagamot natin si Direk. Pagagamot ko po kay Direk. Kami po dito sa... Direk, na-miss niyo po ba yung tinatawag kayong Direk? Mahal niyo po ang trabaho niyo? Mahal ko po. Direk, nasubukan niyo na po bang humingi ng tawad sa inyong pamilya? Sa mga anak niyo po? Nakausap niyo po sila?
Kailan niyo po sila nakausap? Sa Bisaya lang sila. Po? Sa Bisaya lang sila. Nasa Bisaya po. Kinausap naman po kayo. Kung nanonood po sila sa atin ngayon direct, tingnan po natin yung camera. Kausapin niyo po sila, sabihin niyo anong gusto niyong sabihin sa mga anak ninyo. Pagkakaroon na palabigyan ulit nila sa pagkakataon para makapunta ulit sa camera ulit. Mga anak, sa ako, kayo lang bahala sa akin. Kita ipatawaran ninyo ako. Gusto ko lang pong sabihin bilang isang anak din at magulang, bigyan sana natin ng pagkakataon si Direk na makaharap kayo at makahingi ng tawad sa inyo dahil hindi naman siguro kalabisang kahilingan yon. Sana pagbigyan na po natin siya, kung hindi man sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya uli, kung di nyo na kaya, pero sana kayanin nyo. Ang sabi nga, ibalik-balik ta rin man ang mundo, iisa lang ang ama mo. Sana muling magkatagpo at mag-reconcile si Direk Nestor at ang kanyang mga anak. Nawala na po ang lahat sa kanya. Sana po tulungan niyo akong idasal na ang kanyang kahilingan na mabigyan ng pangalawang pagkakataong makapiling ang kanyang mga anak ay matupad. Idasal po natin yan. At hindi lamang po si Direk Nestor ang may ganitong kwento. Marami po tayong mga lolo at lola na nag-iisa na sa buhay. Tulad po ng mga kasama ni Direk sa lugar na kilala na natin, ang Golden Acres. Direk Nestor at sa mga lolo at lolo natin dyan po sa Golden Acres, may sorpresa po kami sa inyo, isang grocery package mula po sa Grand Monaco Homes. Lahat po yan, mga magagamit ninyo doon sa Golden Acres, makakain, may bigas po, may kung ano-anong panlaba, may kung ano-ano pong magagamit ninyo. Sana po makatulong ito sa ilang mga pangangailangan ninyo doon, Direk Nestor. Opo, at lahat po ng ating mga lolo at lola sa Golden Acres. Nasa Golden Acres lang si Direk Nestor. Gusto ko lang malaman ng kanyang mga anak. Nandun na po siya. Sana meron kahit isa lang sa inyo na puntahan si Lolo doon, si Direk. Salamat po, Direk, sa inyong pagpapakatotoo. At salamat po. Sa inyong pagpunta dito sa amin. Natutuwa po ako, Direk, na nakilala ko kayo. Dahil tinanong daw po kayo sa isang interview na sino ang gusto nyong, anong mga pelikula ang paborito ninyo ngayon? Ano po ang sagot nyo? Sabi nyo daw po, Sharon? Sharon. Opo. Ako po si Sharon, Direk. Sharon, si... Opo, Direk. Na-direct nyo ako, Direk, kahit kapiraso. Opo. Ayan, maraming salamat po at wala pang ending ang kwento ng buhay ni Direk. Sana po matupad ang kanyang hiling ng second chance at magawan po ng tamang ending. Susunod po, isang dating child actor, batang ama, na lulong sa bisyo, naging drug addict. Isang tell-all interview sa pagbabalik ng Sharon kasama mo, kapatid. Salamat po, Direk. Palakpakan natin si Direk Nestor. Nung matry ko, natry ko na, hindi ko na masyadong, hindi ko na maiwasan. Parang hinahabol ko na siya every time na aalis ako, gusto ko mag-take ng ganito, gusto ko ng marigarilyo, gusto ko... Hinahanap na talaga ng katawan. Wala tayo, nagkakaroon ng chance. Pag nagkakamali, siyempre may pagkakataon tayo magbabago. Kasi lahat naman ng tao marunong magpatawad eh. Tsaka kung ang Diyos nga nagpapatawad, di ba?